We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso! Good morning! Good morning! Good morning! Happy Monday! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw na magkatasang Lunes, October 2, 2023. Panugod naman nga si Mana, gani dapat mataas gid ang aton energy mga kapuso. Hello Adrian! Kadasig sa panahon, korek ka gina dyan. Mga puso, kabay nga mga imbastante o kabay nga nang imbastante ang inyo pahuway para ganado naman kita sa pagtrabaho kag syempre pag-asikaso sa aton mga obligasyon this week. Mga kapuso, ibalon ta na mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman inyo kapuso, Edith Priatos live na live weekend diri sa GMA Bacolod Station. Subo nga Lunes, dala sa gihapon namon ng mga dalag ko nga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, good news kag bad news ang dala sining nga semana sa aton mga motorista kag konsumidor. Ang good news, may big time rollback sa presyo ng gasolina. Base sa Oil Industry Sources na uman ang pagnubo sa presyo sini sa 2 pesos, tub-tub 2 pesos and 30 sentimos kada litro. Ang presyo naman sa kerosene, mga puso, mga dubo man, sang 40, tub-tub 60 sentimos kada litro. Apang bad news naman sa mga nagagamit sa diesel. Ang presyo siniyang magasaka sa 20 sentimos tubtob 40 sentimos kada litro. Ang adjustment sa oil price ang mga epektibo buwas sa aga, October 3. Samtang subong aga nagsaka naman sang 3 pesos kaga 75 sentimos ang presyo sa kada kilo sang liquefied petroleum gas. Silingon sini sa kada 11 kilogram nga tangke. May pagsaka nga 41 pesos. Ang presyo naman sang auto LPG nagsaka man sang 2 pesos kada litro. Indeklara sa Department of Public Works and Highways ang failure of bidding sa procurement sang consulting services para sa detailed engineering design kag tender assistance sang Panay Guimaras Negros Island Bridges Project sang September 14, 2023. Ini ang kaundan sang sulat nga ginpadala sang ahensya kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga chairman sang Infrastructure Development Committee sang Regional Development Council 6. Base sa sulat, ang mga bid ang naglapaw sa loan proceeds portion kag ginaprubahan nga project cost sang departamento. Apang ginpalayag man sang DPWH nga gilayon sila nga naga-schedule sang rebidding kung sa diin gintala na sa October 9 na pagsumiter sang pre-qualification documents. Kung wala na sang delays nga magaluntad ang awarding sang kontratang gintala na sa December 15. Samtang ang notice to proceed ang ipagwa naman sa December 27. Ginalauman ni Mayor Treñas nga makalagas sa among mga petsa ang consulting services. Are kontra baha sa Northern Negros Occidental. Mga puso, pagpanilo sa mga drainage tutukan sa San Carlos City LGU kasunod sang pagbinaha sa nagligad niya semana. Nakatutok kay Rin Pedreso. Ginatutukan karon sa San Carlos City LGU ang pagpakayo sa mga barado nga drainage system nga ginalantaw kabangdanan sang malapnagon nga pagbaha sang nagligad nga Biyernes kasunod sang mamunog nga ulan. Sa video nga kuha sa isa ka mga residente, makita ang paglapaw sang tubig sa Palampas River sa Barangay 1. Agay! Mamadaghan tayo kon mga Pati mga motorista na perwisyo sa madalong nga tubig baha. Sunod sa CDRRMO, wala sa mga residente nga ginpang evacuate bangod madasig man nga nagsubside ang tubig. Ang drainage man, ma'am, nagka-clog kag ang iya capacity hindi niya kaya na because ang downtown nga area ng San Carlos is the old poblasyon. Siya pang pinakapunta lapit sa dagat. So ang iyang risk is very high. Magluwas sa pag-rehabilitate paagi sa structural kag non-structural solution. Plano karon sang LGU nga ipatuman ang paggamit sa zero plastic sa syudad. Nagapati ang LGU nga paagi sa kooperasyon, ilabi na sa mga vendors nga nagabaligya sa sidewalk. Mahagan-haganan ang problema sa baha.
lantawon ta kung anong mabulig ta sa barangay. Like sa amon, ang flood monitoring for flood warning system is really, really very important. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagabugat sang 1.6 kilograms kaginublubanta, nagabilis ang kapin 10.8 million pesos ang syabungan na kumpiskar sa kapulisan sa ginpatigan nga drug bypass operation sa Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo, Sabado sang aga. Arestado sa kapulisan ang duwa ka high-value individuals nga sanday Renato Gallardo, residente sang Novaliches, Quezon City, kag si Lawrence Plasencia, residente naman sang Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Sino sa kapulisan, duwa na katuig nga courier sang droga halin sa Metro Manila si Renato, pakadto sa Estancia kag makaiping nga kabanwahanan. Gikan sa Muntinlupa ang shabu. Na-recover man sa drug bypass operation ang bypass money kag pila ka mga drug o kung non-drug items. Suno sa kapulisan, wala sila sang may na-monitor nga organisado nga grupo sa probinsya sang Iloilo nga imbulbado sa illegal drugs. It is a good manifestation nga may dako nga development ang aton nga intelligence gathering kapag develop sa mga personalidad sa illegal nga droga. Wari viral ginahimo sawsawan sa social media. Mga puso, pagsitaay sa isa ka grupo ng bikers kag isa ka motorcycle rider na kuha sa video. Bikers desidido nga magreklamo batok sa rider nga ginaligar nagpagwa sang patalo. Nakatutok ID Pedreso. Sa video nga ini makita ang matawhay nga biyahe sang grupo sa mga bikers nga nagtaklad sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Pila lang ka segundo, isa ka rider sa likod ang nagserbato kag nag-overtake sa grupo. Oy, nagkuhan lugar! Lawig sa lugar! Sinto ka! Bangod ginapasuni, matunog ang pagserbato. Pila sa mga bikers ang nairita. Rason nga nagsinggitan kag nagbayluhanay sa mga tinaga sa tunga sang dalan. Nagpundo sa kilid ang rider kag ginsulong ang mga bikers. Makita man sa video nga may ginkuha ini nga kaangay nga daw kutsilyo kag naghana nga bunon ang mga bikers. Hindi mo ka ba paano na? Sila ba kinabutol ka? Kung hindi ka mo gusto siya pakuhaan, piigad ka mo. Alam ba't lapat sa dalan, no? Utok mo sa adog, hindi ako, hindi mo pisugiso ka. Kung tayo mo kayo magkakaluristroy! Nagbili naman sang trauma kag kahadlok sa mga bikers ang natabo kag plano sa mga ini nga atubangon ang driver kag magpasaka sang kaso. Adlok kami mami, imagine may kusilyo. Willing kami magpasakagid kaso. Kahit hindi man tanan nga all the time ang isogin mo. Mayar ginatawo kasi nga matakos man sang isog ya. Kag hindi man sa tanan nga bes ang kaiso lang peralon mo. Kahit may consequences kanaya sa mga actions ta. Na-identify na ang driver sa motor kag nahibaluan nga hindi lang ini ang una nga bes nga may nakaengkwentro sa dalanon. Sa barangay na ini i-refer agon makuhaan sang payag. Gintinguan pa sa GMA Regional News Team nga makuhaan ini sang bahin. Abiso naman sa kapulisan sa mga motorista nga kalmahon ang kaugalingon kag hindi sa dalanon ipaupok ang init sang ulo. Kay hindi ta makuha ang tanan sa persa, kay kung kisa sa aton mga sa halambalanon nga mabuya, kung kisa mo nang ga-trigger sang isa ka sitwasyon. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, nagbaskog pa bilang typhoon si Bagyo Jenny. Nabatak sa karon ang tropical wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands na sidlangan sang mainland Cagayan kag nasidlangan sang Isabela. Lauman ang mabaskog nga ulan nga may upod nga pagmadlos ang hangin sa masunod nga mga inoras. Nakitaan sang pag-asa ang mata sang bagyo 665 km sa sidlangan sang Kalayan, Cagayan. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa kabaskugon nga 120 km per hour. Sa forecast track sang pag-asa posible nga sa Huwebes magalandfall si Bagyo Jenny sa southern Taiwan. May gamay man nga tsansa nga magpalapit ini sa Batanes. Sa Huwebes ang gabi ukon sa Biyernes ang aga, lauman naman nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Jenny. Magluwas sa bagyo, nagatuga man sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod ang ipabaskog sini nga hangin habagat. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ni Nick ang manginlapnagon karon sa hapon.
Finally, nakaupdanay na sa pagsaot in one frame ang Dongyan. #delighted ang fans matapos ginpost ni Marian sa TikTok ang Tootsie Roll dance craze. Forever partners, forever dancing. He said yes. Ang caption ni Marian nga ginkikiligan naman sang Dongyan fans. Gin-share ni Barbie Forteza ang iya ways kung paano mag-internalize sa karakter bilang Dino kag Monique sa maging sino ka man. Sino kay Barbie nagahugot ini sa personal niya nga mga experiences. Control kag incorporation ang iya kuno nga teknik para maging epektibo sa karakter. After sang intense scenes, nagapanik naman ini sa reality, pinaagi sa pag-inhale kag exhale o kung pagkalma para maka-restart. Madasig gining love sa isa kagisa si Atom kag Stella pero madasig man sila nga ma-challenge sa karakter ni Andrea Torres bilang Sharina nga kontrabida sa series. Paano ba niya gamuhon ang love story ni Atom kag Stella? Bantayan ang Love Before Sunrise 8:50 p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos ang maging sino ka man. Isa sa mga gindayaw ni Mayor Jerry Tranias pag-abot sa pagserbisyo ang Iloilo City Police Office. Ang mga madinilagon sining nga kampanya batog sa kriminalidad ang nagdalaga ni isang pagkilala sa among opisina. Apang pagpanghanggat naman ang nagadako nga populasyon sang syudad sa pagkaepektibo sang kapulisan. Amo gani nga plano karon sang Iloilo City Police Office nga magdugang sa mga istasyon kag personnel. Kag ining tutukan naton subong nga aga sa Spotlight. Kaangot sa sininga plano makaupod ta sa bunga aga live ang direktor sang Iloilo City Police Office nga si Colonel Joe Resty Coronica. Good morning, Colonel, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning Jan, kag good morning sa aton mga televiewers, kag kita nagapasalamat sa kay gayunan nga maging guest sa ining programa. Sir, first things first, ano ang rason sa ginaplano sa Iloilo City Government kag naton man mismo no sa kapulisan nga pagdugang sa nga police stations kag police personnel diri sa Iloilo City? Number one, ang Iloilo City is the regional center. Kag type B police city police office siya, just like Bacolod City. Kinanglan authorized siya mag-establish up to 10 police stations. So sa Subong, we only have 6 and we are allowed to add 4 more police stations. Ikadua, gusto naton mag-align sa vision sang city. Kag ini, gusto man sa aton city mayor nga madugang police station. In fact, may mga ginapang construct silang eye care centers kag dira naton ihamtang ang mga ginapropose naton nga police stations. Okay. Sir, ang mandated ratio sa police sa community is 1:500. Diri sa Iloilo City, pila ka pumuluyo ang ginaserbisyuhan sa kada isa naton nga pulis? Actually, diri sa Iloilo City, mas manubo kita, no? 1:400 plus kita. Pero we have to consider nga ang ginahambal naton nga 1:400 plus. Amo lang na base sa population sang Iloilo City. I-consider naton ang influx sang mga tawo nga nagatrabaho o naga-business diri sa Iloilo City. So kung imulan tawon, being the regional center, kag damo mga VIPs, damo turista, kulang gyapon ang atong pulis. Sir, ano naman subong ang status ng plano? Have we already started sa legwork para makadugang sang police stations, personnel, kag syempre ang equipment man nga gamito nila? Yes, hindi ni madali nga plano, no? Hindi nato ni makuha overnight. And so we started our groundwork, so to speak, by way of including these plans in our annual operations plans and budget estimates. Kag of course, no, we have to consider na pag magdugang ka police station, madugang ka personnel, madugang ka of course ang infrastructure, building, equipment, and ang monthly MOUE nga amo na ang nagapadalagan sa aton nga operation sa istasyon. Okay.
Sir, sa siningang mga tinion, hatagan tamad sang kaygayinan ang pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga makahatag sang ila pamangkot sa aton. Makaupod nato sa bunga aga si Sir Rosauro Natividad. Sir Rosauro, good morning. Kaga pwede ka na makapamangkot subong sa aton bisita nga si Colonel Joresti Coronica. Sir, ano bala ang mga speak sang pumuluyo kung madayon ang plano nga pagdugang sang mga police station kag personnel sa Iloilo City? Salamat sa pamangkot. Ang pagdugang sa police station, bot sing ganon, dugang nga personnel kag mas malapit ang serbisyo sang pulis sa mga pumuluyo tungod nga mangin more accessible na kami sa ila. Salamat, sir. Thank you very much man, Sir Rosauro. No, mayo kay may tsansa kita nga malabot mismo ang aton mga residente sang syudad, sir. No, kag in the meantime nga wala pa kita sang additional stations kag personnel. Ano naman ang message naton, sir? Nga luyag ipalabot sa mga residente sang syudad sang Iloilo regarding sang ila security. Yes, sa subong, no, may ara lang kita anong ka police station pero nanad naman kita nga muning set up. We are trying to improve our services. May mga eye care centers na silingko nga gin-establish ang aton nga city government. Kag sa mga functional nga eye care centers, may ara kita nga ginbutang nga police station nga mga police personnel para nga mas madali ang access sa mga pumuluyo kung nagakinahanglan sila sa bulig. Rest assured nga ang leadership sang ICPO nagapaninguha man, no, nga makadungan, no, sa development nga nakita naton sa Iloilo City kag para man matugunan ang demand sang dynamic policing diri sa syudad. Okay. Sir Coronica, thank you very much again for assuring the public na it's safe to live, do business and travel diri sa Iloilo City. Thank you kag it's an honor to be with this program this morning. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ay nako, pasaway mga puso, naglabot na sa Igtalupangod sa kaprisan ng ining video kung saan makita ang grupo sa mga rider nga ginapahayag naga-drag race sa Banuasang Kawayan sa Negros Occidental. Makita sa video nga sa tunga-tunga sang race, sinali na lang nag-slide ang motor sa isang rider nga tuman kadasig ang dalagan. Ang motor sini nagdiretso sa talamnan samtang ang driver naman nagbulid-bulid sigad sang dalan kag napinasan. Sunod sa kaprisan, padayon pa nga gina-identify ang grupo. Ginayon ang mga ini nga i-refer sa barangay agon may baluan kung may mga lisensya ang mga ini. Nagpaandam naman ang kaprisan nga likawan ang ini nga sa isang aktibidad nga ginatunaan sang aksidente kag kamatayo. Ginadumilian man ang drug racing ilabi na sa highway. Utatana nila una. Kumadakpan lang sa police city, tubangan na lang mga violation nila kaya i-repair mo na naman yung speed dahil nila sa lakyan. Tatlo ang makatapo sang New People's Army ang napatay sa enkwentro batok sa militar sa Barangay Cagay, Leon, Iloilo. Sino sa hepes ng Division Public Affairs Office ng Philippine Army, nakabaton sa report ang 61st Infantry Battalion nga may mga armado nga tawo sa lugar rason nga nagresponder sila tubtob nga nakaenkwentro ang grupo sang Southern Front Committee Rehiyon Panay. Sabado sang hapon, ginsaylo sa Banwa pinaagi sa helicopter ang mga bangkay nga ginkilala nga Sanday Rebecca Aliparo, Secretary sang grupo Jimmy Macquana, team leader sang Squad 2 kag Girly Tejeros, medical staff sang grupo. Na-turnover na ang mga ini sa LGU samtang ginahulat pa nga i-claim sang ilatag sa mga pamilya. Natala naman nga ipaidalom ang mga ini sa post-mortem examination. May natanggap silang information na mayroong presence ng armado doon sa barangay. Kaya pinuntahan nila. So, mabilis lang sila nakareact kasi yung tropa natin, nandun na sila nag-ooperate. So, yun, abutan nila at yun nga po, nagkaroon ng encuentro.
Pagpasanyog sa ibalo kaangot sa artificial intelligence o kun AI nangin sentro sang GMA Masterclass ang gintambungan sa mga empleyado sang GMA Network. Kalakip sa mga gintalakay ang importansya sa pagdungan sa nagasanyog man nga teknolohiya kag pagpasiguro nga hindi mabayluhan sang AI ang tawo sa ila trabaho. Si Julius Bilacaol nakatutok. It's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI Sportscasters. Kasunod sa paglunsar sa pinakaunang nga AI Sportscaster sa pungsod nga sanay Maya kag Marco. Nagpatigayon sang GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy kag GMA Regional TV para tunan kag maintindihan ang artificial intelligence technology kag ang impact sini. Pagpasiguro ni GMA Network Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Wala sang empleyado nga madulan sang obra sa AI kag magapabilin nga best assets ang kumpanya ang mga empleyado sini. Nagtukod man sang komitiba para tunan ang AI technology kag ang mangin guidelines para diri. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kalakip sa speakers ang data analyst and technologist nga si Dominic Vincent Ligot nga nagpaatag kaangot sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagserbi man nga speaker si Shafiran Johari, isa ka multi-platform innovation lead editor sang media organization sa Malaysia. Pati man ang reporter nga si Mav Gonzalez nga nagpaambit sang iya ihibalo sa paggamit sang AI sa isa ka media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Speakers man sa UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini kag GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Ginpakita man sa masterclass kung paano ginhimo ang AI Sportscasters nga sanay Maya kag Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Lolo nga nagpa-tattoo sa iya dressabot kon bawaging kalingawan sa social media kausa sa iya praktikal kag pinasay nga tattoo hibaloon sa sining report. Sa edad nga 79, madugay na nga handom ni Lolo Nando nga magpatato. Sang tinalikdan lang adlaw na tumanagid ang iya goal. Pero hindi lang isa, duha, kundi 3 kabilog ang iya mga tattoo. Ang isa disenyo, espada. Ang isa naman, tigre. Pero nagpabilib sa netizens, ang disenyo kon text nga iya mismo address. Ginpost ini sa mismo tattoo artist sa si Joey Cabiles. Mas rare na kisaan mo na katabo kaya tiyan mo na sa mga oldies, na-discriminate nila ang mga tattoo mo. Promo to si tatay ito. Nakita ko to kay na-appreciate yung art, last panet. Na mo to kaya ito labanan, di ba? Ang mga tigulang ka. Higko na, muna adik ka, muna. Suno kay Lolo, hindi pa man ini malipaton. Pero sa iya pagbiyahe, hindi malikawan nga maaksidente. In kaso kung may matabo, madasig nga mapabalong iya pamilya pinagi sa permanent address sa iya tattoo. Mas maayo guro ng address ko gid patato kay at least kung mga ID lang kung mawigit. In case blaway manaton ginapangayo no. Ma-disgrasya da sa dalan. Way gid kung way ka kung kasaway ka ID. Pero kung matato, di rin makita nila. Sa mga kaay sini nga may handom sa kabuhi,
Forget the doubts kuno and follow your heart. Suno kay Lolo. Wala ka man nasakitan? Na kabatag ko masakit. Ilang kay tungod akong gini pasyon bla nga agwan tahon ko. O kay ginghimo ko ni preparado ako nga in case kung masakit gid. Agwan tahon. Sa pihak sa edad, ginpamatudan ni Lolo Nando nga ang you only live once o kung YOLO nga pamatasan, pwede man gali sa aton katigulangan. Upod kay Rinal Castillo, Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. John, mga puso, kung matauhayang sa kalugar, kung ang pumuluyo nagasunod lang sa mga laye, for sure, sigurado ang pagsanyog sang tanan. Ing tiyakto na Adrian, sinugani sa Nobel Peace Prize awardee nga si Aung San Suu Kyi. To abolish fear correctly is to nurture law and order. Kung may kalinong sa lugar ang mga tawo, ang wala naman sang pagpang-alang-alang sa paghimo sa mga butang nga makapaayo sa ila kaugalingon kag sa komunidad. Gani importante gid nga mapatuman sang intsyakto ang kalinong kag katawhay. 84 days to go na lang mga kapuso, Pasko na. Madamo gini salamat sa pagtutok. Diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, Tub Biyernes. May munyo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kag ako naman sa Eden Prietos, bugo sa puwersa para sa masako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!